Ito po ay hiningi ko sa ating Panginoon, ibinigay sa akin ni Lord, pero habang ginagawa ko, ba't parang nag-iiba yung, nasa isip ko kasi, kalimitan, sa isang linggo, nagbubuo ako nan, kaya kailangan kong makinig ng salita ng ating Panginoon kasi binubuo po yan eh. Yung rema ba, sabay take note, hanggang sa mabuo mo. Tapos, pag Saturday ng gabi, dyan ko na po, isinusulat lahat. Lahat po ng remang pumasok, lahat mga kapatid ng mensahe ng ating Panginoon. At sa akin, tapos na. Tapos na po yung tapos na yung mensahe. Pero habang ginagawa ko po ito, yung mensahe ng ating Panginoon, iba yung direction na binibigay ni Lord. Kasi Lord, parang ito. Parang basic naman ito. Pero leading niya ng ating Panginoon, hindi naman galing sa atin ang mensahe ng ating Diyos. Kaya talaga magpasalamat tayo mga kapatid dahil meron tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Amen. Na nakakaalam po ng pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Praise the Lord. So ito ang ating mensahe. Experiencing God. Sino dito ang gusto maranasan ng ating Panginoon? Maranasan ang presensya po ng ating Diyos. Lahat po tayo. Tayo ay nag-aasam. Tayo po ay nangangarap na maranasan po natin ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Hindi lang po sa pag may kalamidad, saka lang tayo tatawag, kundi gusto natin araw-araw na maranasan po natin ang ating Panginoon. At ito, ang ganda ng binigay sa akin ng ating Panginoon. Kung gusto po nating maranasan ang ating Diyos, ngayon ko lang na-encounter ito mga kapatid. Ito yung binigay ni Lord eh. Ito pala, sabi ko nga sa inyo, basic yung binigay ni Lord. Pero hindi ito basic eh. Iba yung drive ng ating Panginoon dito. So kung gusto po nating maranasan ang ating Panginoon, kailangan nating maranasan po ito. Kung gusto nating kumilos ang Diyos sa buhay po natin, kailangan maganap po natin ang utos ng ating Panginoon. If we want to experience God, amen, we need to experience Acts 2:38. Amen. Praise the Lord. Sa inyo siguro iba, ay, Pastor, kami may mga mananampalataya, alam na namin yan. Kahit gisingin mo kami, galing sa pagkakatulog, alam namin i-recite yan. Sino nakakamemorya po sa Acts 2:38? Parang medyo dito lang yung umimbent Sana. Sino nakakamemorya ng Acts 2:38? Praise the Lord. Isa po ito sa kailangan po natin na alam kasi ito po yung doktrina po natin mga kapatid. Ito po yung dito po tayo yung ating pananampalataya, dito po tayo nakasalig. Ito po yung pinaka-main mga kapatid ng kaligtasan po natin. Kaya nasasabi natin na tayo po ay mga apostolic Christian. Kaya tayo po ay sinasabi natin na yung ating pagkakatawag ay mula sa pagkakatawag din ng mga apostol. Amen. Kasi alam natin yung kasunod 39, yan po yung tumatawag ang ating Panginoon hanggang sa panahon natin ngayon, hanggat ang ating Panginoon po ay may tinatawag na daragdag po dyan. Dumadagdag po tayo. So kung gusto po nating ma-experience ang ating Panginoon, maranasan ang ating Panginoon, kailangan po nating maranasan ang Acts 2:38. At yung iba, naranasan na po natin. At kailangan patuloy po nating nararanasan yan. Hindi po kakaunti lang. Di ba alam po natin na meron pong pinapalooban ang Acts 2:38. At hindi lang po pwede mga kapatid na gusto nating maranasan yung kalahati lang po nan. Kailangan buong Acts 2:38 ay maranasan po natin sapagkat yan po ang gusto po ng ating Panginoon na lagi po nating maranasan ang kanyang kautusan, ang kanyang kagustuhan po sa atin. Amen. So ito po yung paraan upang maranasan natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Unang-una, alam po natin yan. Hindi natin mararanasan ang ating Panginoon kung hindi po natin sinusunod ang ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hindi po natin mararanasan ang ating Panginoon kung hindi po natin susundin ang kanyang mga utos po sa atin. At alam po natin yan, walang pagtatalo. Ito po talaga yung inibinigay ng ating Panginoon para magkaroon po tayo ng kaligtasan.
pilit ginugulo ng kaaway. Pero sa atin na nakaintindi, sa atin na binigyan ng kaunawaan ng banal na Espiritu, naintindihan natin na ang Acts 2:38, mga kapatid, ang siyang experience na dapat nating ma-experience. Amen. So, ito yung tanging paraan upang patuloy nating maranasan ang pagkilos ng ating Panginoon. Yes, kumikilos po ang ating Diyos noon, nung hindi pa tayo mananampalataya. Di ba, tanda po natin, wala naman tayong intensyon na maging, na pumasok sa ganitong pananampalataya. Wala po tayong intensyon na tayo ay maglingkod o sumama sa ganitong klase ng pagsamba. Pero ang ating Panginoon, patuloy na kumikilos po sa atin noon, bagamat tayo ay nagkakasala, nakakagawa ng mga kamalian, ang ating Panginoon ay kumikilos. At maraming pwedeng makapagpatotoo po nandito na kahit po noon na tayo ay hindi pa ayos sa pananampalataya, hindi natin alam ang tamang pananampalataya, ang ating Panginoon, pilit po tayong inilalapit po sa Kanya. Amen. So, kumikilos noon ang ating Panginoon. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ito po ay indikasyon o pagpapakita lamang na mahal po tayo ng ating Panginoon. Alam po ba natin yan? Na mahal po tayo ng ating Panginoon? So, kung mahal po natin ang ating Panginoon, ang sabi ng Juan, susundin po natin ang kanyang mga utos. If you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ang ating Panginoon, susundin po natin ang kagustuhan po ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mong maranasan ang ating Diyos, kailangan talaga tayo ay maka-experience ng ganitong bagay. Ang Acts 2:38. The Acts 2:38 way of experiencing God. Unang-una, alam natin yung pumapaloob sa Acts 2:38. Ano pong nakalagay doon? Yung mga magsisi. Pero hindi ka magsisisi kung hindi mo kilala yung Diyos. Amen. So, kailangan po natin ng pananampalataya. Kailangan po natin ng tunay na pagkakakilala sa ating Panginoon. Dahil kung hindi natin kilala ang Diyos, hindi tayo magsisisi. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Kung hindi natin tunay na kilala ang ating Panginoon, hindi po natin hindi tayo susunod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Parang ganito lang yan eh. Halimbawa, may nag-utos sa yung tao, hindi mo naman kilala. Tumalong ka dyan. Tatanong ka kaya, mga kapatid? Tumalong ka dyan sa tulay. Hindi mo siya kilala, bigla na lang lumapit sa'yo. Tumalong ka dyan sa tulay. Tatanong po kaya tayo? Kasi hindi natin kilala. Grabe na. Okay, niluloko mo. Parang gano'n, mga kapatid. Oo, ganyan na. Tatalon sa tulay. Diyan daw sa mahabang tulay. Mga kapatid, hindi daw tatalon. Hindi tayo mag-iisip-isip po tayo. Ngayon lang kita nakita. Susundin agad kita. So, ganun din po sa pananampalataya. Kailangan kilala po natin yung Diyos na nag-uutos po sa atin. Yung Diyos na mayroong gustong ipagawa po sa atin. Yan po ang kailangan po natin na makilala yung tunay na pananampalataya. Yan po yung una. Kung gusto natin ma-experience yung Acts 2:38, ma-experience ang ating Panginoon, kailangan meron po tayong tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? Para magkaroon po tayo ng true faith. Kasi meron pong false faith. Marami po dito, mga kapatid, sa mundo na naglipana na iba't ibang klase ng pananampalataya na kung titingnan po natin sa Biblia, hindi po sila naka-align sa katuruan po ng ating Panginoon. Marami pong ganyang pagkakataon na nagsasabi lang na gumagawa po sila ng sarili ng doktrina at yan po ang isang bagay. Kaya pag nagba-Bible study tayo, sa mga nagba-Bible study, sinasabi ng mga nagtuturo o yung mga tinuturuan natin, ay iisa lang naman ang Diyos. Iisa lang naman ang Biblia, isa lang naman ang sinusunod natin. Opo, meron po tayong iisang gustong pagsunod. Pero yung pagsunod mismo, iba-iba po tayo. Kaya nagkakaroon, nanganganak ng mga bagong relihiyon kasi iba't iba ang interpretasyon. Yun po ang causes kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang sekta. Pero sa atin, mga kapatid,
bilang tayo ay tao na marunong mag-isip, kailangan alam po natin yung pananampalataya na meron po tayo. Dapat kilala po natin ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Baka gawa lang po ito ng imahinasyon o gawa lang po ito ng tao, doktrina ng tao. Kailangan po natin yung doktrina po ng ating Panginoon na naka-align po tayo sa katuruan po ng ating Diyos. Kailangan po nating malaman yan. Amen. Amen. Kasi marami pong tao na nagbibigay ng haka-haka na ginagawa po nilang doktrina. Kilala natin yung isa, taga Davao ngayon, mga kapatid. Gumawa siya ng sarili niyang doktrina na siya daw yung anak ng Diyos. Kilala niyo po yun? Mayaman yun. Hindi siya takot sa demonyo, pero takot siya sa pulis. Kaya nagtatago ngayon, mga kapatid. Yan. Pulis lang pala makakapag-ano sa kanya. Dadaan daw tayo sa kanya eh. Bago mamatay tayo, dadaan daw tayo sa kanya. Kailangan natin mag-attendance. Amen? Pero, ito yung kagandahan. Sa pananampalatayang ito, malaya po kayong bumuklat ng Biblia. Amen. Hindi po namin, hindi, kasi ang tunay na pananampalataya, kailangan, aral mo eh. Amen? Dapat may Biblia ka, hindi ka nakadepende sa tao lang na nagsasabi. Ako, kaya ko kayong bulahin, kaya kong sirain ang pananampalataya, kaya kong i-twist ang salita ng Diyos kasi ako yung umiimik. Pero kung tayong lahat, mga kapatid, ay magbabasa ng Biblia, mag-aaral ang salita ng Diyos, kaya nyo kung sawitain sa mga ginagawa kong mali. Kasi nga, nakabase po tayo hindi sa tao kundi sa Biblia, sa salita po ng ating Panginoon. Ito po yung pinakamagandang paraan para malaman po natin kung yung pananampalatayang meron po tayo ay tama, totoo. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, ini-encourage natin ang bawat isa sa atin na magkaroon ng Biblia, na pag-aralan ng salita ng ating Panginoon para malaman po natin, amen, na tayo po ay nasa tunay na pananampalataya. Kasi kung pagbabawalan ang bawat isa sa inyo na magkaroon ng Biblia at ako lang ang meron, ay baka Diyos na ako sa susunod na taon. Baka yung maging anak na rin ako ng Diyos. Pero dahil nandyan po ang salita ng ating Panginoon na kailangan po nating maranasan, praise the Lord, dyan po nagbibuild yung tunay na pananampalataya sa pag-aaral po ng salita po ng ating Panginoon. Kaya, ito, kung gusto po natin makilala ang ating Panginoon, dapat kilala natin kung sino po yung pinaglilingkuran natin. Sa Old Testament, ito po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sa Old Testament, sabi diyan, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata. Sa atin na ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Sino po yung sinasabi po dito? Si Jesus Christ. Amen. Mamaya, susuportahan po natin yan ng New Testament. Pero dito, kailangan po nating makita, mga kapatid, kung sino pa talaga ang ating Diyos. May prophecy. May sinasabi nung Old Testament kung sino yung darating na tagapagligtas. Ang sabi po dyan, maaatang sa kanya, sa kanyang balikat. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Kamangha-mangha bang ating Panginoon? Amen. Tagapayo, ang kanyang salita, ang Biblia, dyan po natin makikita ang kanyang mga payo sa atin. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Maya ha, i-ano natin yan, lilinawin po natin yan, mga kapatid, kasi marami pong nagsasabi na, ay, Diyos anak, sige. Kasunod, ito na po. At siya'y nanganak, manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At kasunod, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sino yung propeta na sinasabi po dito? Si Isaias. Amen. So may supporting verse sa Old Testament at sa New Testament na si Jesus yung sinasabi na magiging tagapagligtas. Pero tingnan po natin ito. Hindi lang po si Jesus, kasi naniniwala sila na si Jesus ay mababang Diyos. Maliit na Diyos. Maliit na Diyos? Hindi yun, mga kapatid. Kasi kung yung sinasabi po dito, mamaya mapapagana natin,
siya po ay isang Ramon. ama. Ibig sabihin, si Jesus Christ, siya rin yung ama. Amen. Kasi nakaprophesy dito, kung si Jesus Christ, mga kapatid, ang sinasabi po dito, bakit tinawag po siyang ama? Ay, magkakagulo sa langit. Amen. Kasi kiniklaim niya po yung throne. Dito lang, una pa mga kapatid, kailangan natin makilala na si Jesus Christ, siya po yung Diyos ng Old Testament and New Testament. Marami pa tayong dadaanan mga kapatid, kailangan nating makilala ang ating Panginoon. Kaya, kung gusto po nating sa meron pa pala, 23. Narito, ang dalagay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki. At ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, nandito ang ating Panginoon. Kung gusto po natin maranasan ang ating Panginoon, dapat kilalanin po natin kung sino po siya. Amen. At salamat mga kapatid dahil kilala natin ng Diyos at sumasa atin pong ating Panginoon. Sa tuwing tayo ay magsasama-sama mga kapatid, sa sabi ng Biblia, 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, nandito po ang ating Panginoon. Nandiyan ang Emmanuel mga kapatid na lagi po nating kasama. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Yan po ang pangako ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya kailangan maranasan po maunawaan natin para maranasan natin kung sino yung Diyos, mga kapatid, upang makilala po natin ang ating Panginoon. At, mga kapatid, isa lang po ang Diyos. Amen. Amen. Amen? Isa lang po ang ating Panginoon. Jesus is the God of the Old and the New Testament. Wala namang ibang Diyos. Amen. At maraming magpuprove, mga kapatid, magpuprove na ang ating Panginoon, wala po siyang kasama. Iisa lang po ang Diyos na dapat paglingkuran po natin. Wala nang iba. Ang sabi ng Isaiah chapter 44 verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ang kanyang manluluhos, ang Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Amen. Amen. I am the first, the last. Sabi diyan, beside me, there is no God. Hallelujah. So, iisa lang. Dito pa lang sa Old Testament, kung papaniwalaan natin na merong 3 Diyos, ang kanila kasing pattern, mga kapatid, merong isang Diyos, pero may 3 persona. Persona, sabi nga persona, ibig sabihin, embodiment, 3 embodiment, hindi pwede yun. Amen. Isang Diyos, parang sabihin, parang kasi niyang parang kape. 3 in 1. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Yun yung nakinig ko mga kapatid. Hindi mo pwedeng pag-iinom ka ng kape, hihiwalay mo yung asukal, yung creamer, at yung kape. Hindi pwede yun. Pero may sinasabi mga kapatid ang Isaiah, sabi ng Panginoon, kanino niyo ako ihahambing? Sabihin, pwede nyo palang ihambing si Lord sa kape. Hihina naman ng Diyos, no? Ginawa niya na dapat barako. Amen. So, sabi po dito, siya ang una at ang huli, at liban sa Kanya ay walang ibang Diyos. Amen. At baka sabihin niyo, ay sa Old Testament lang yan. Wala yan sa New Testament. Meron mga kapatid. Mismo, si Jesus ang nagsabi, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. All the new, sabi po dito mga kapatid, ngayon, present, past, and future. So, kasama na po din yung Old Testament mga kapatid. Amen? Tama po ba? Amen. At kung babasahin natin yung Revelation chapter 1, si Jesus Christ po ang tinutukoy po dyan. Yung Alpha, yung Omega. Kung i-claim po ni Jesus Christ na siya yung Alpha at Omega at nagkiklaim din ang Old Testament na sinasabi siya yung Ama, ay pag-aaway talaga po ito. May pag-aaway mga kapatid sa langit. Kung sila po ay dalawa man, kung sila man ay 3, mga kapatid, may mag-aaway talaga sa langit kasi nag-aagawan sila ng titulo. Isa naman ang trono. Tama po ba mga kapatid? Yes. Kaya siguro kumikidlat minsan.
Kasi may nag-aaway sa langit. Hindi ako ang makapangyarihan. Sabi nung isa, hindi. Baka ako. Hindi mga kapatid. Pero salamat dahil alam po natin ang katunayan at alam po natin at walang pagtatalo. Kilala po natin ang ating Panginoon mga kapatid. At muli, sinabi niya po dito mga kapatid sa mga huling chapter ng pahayag, mga kapatid, inulit niya, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Amen. Sinakop ng ating Panginoon ni Jesus Christ yung Old Testament and New Testament at sa atin mga kapatid, walang problema. Kasi yung Diyos mga kapatid ng Old Testament at Diyos ng New Testament ay iisa lamang. Amen. Kaya tayo po mga kapatid ay nag-declaim sa pangako ng ating Panginoon. Pwede natin, nakiklaim po natin yung pangako niya sa Old Testament at nakiklaim po natin ang pangako niya sa New Testament kasi isa lang naman yung Diyos na nangako. Kaya kung pinangako po yan sa mga tao ng Diyos, tayo na anak ng ating Panginoon ay pwede ring mag-claim sa mga pangako niyan. Praise God! Hallelujah! At meron pang isang argumento mga kapatid na ay kung si Jesus Christ ay nasa lupa, sino yung nasa langit? Baka si Jesus Christ yung Panginoon sa lupa, yung Ama, Panginoon sa langit. Pwede? Para hindi sila mag-away, mayroon silang sari-sariling teritoryo. Diyan anak, diyan ka lang sa lupa, huwag kang akit dito sa langit. Pwede ka umakyat pag nakaputi ka na dyan. Pag nakapag-harvest ka, dali mo dito. Pwede akong mangga. Yan o. Hindi mga kapatid. Ang sabi po ng Deuteronomy, mga kapatid, God, Jesus, God of heaven and earth. Iisa lang mga kapatid. Ang sabi nila, kaya't alamin mo sa araw na ito, ilagay mo sa iyong puso na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas, sa langit, at sa ibaba, sa lupa. Wala nang iba pa. Amen. So, kilaim ng ating Panginoon, amen, na siya yung Diyos sa taas at siya rin yung Diyos sa lupa. Sasabihin natin, ay ano yan, yung Ama yan kasi Old Testament yan. Di mga kapatid, sa New Testament sabi dito, wala pang sino mong umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao, si Jesus Christ mga kapatid. Sino ba yung bumaba mga kapatid sa langit? Ay, sino yung umakyat sa langit? Siya yung bumaba mga kapatid. Kaya wala pong kala kasi nila, yan ang mahirap mga kapatid kapag hindi po talaga wala tayong leading ng banal na Espiritu, hindi natin pinapaintindi. Kasi minsan, sa pag-iintindi, bilang tao, tayo po ay limitado. Ang akala po natin, ang ating Diyos ay mayroong limitasyon. Pero hindi po. Ang ating Diyos ay omnipresent, omnipotent, omniscient, nasa kanyang lahat mga kapatid. Omnipresent, nasa lahat ng dako. Pwedeng nandito, pwedeng nasa Lucena, pwedeng nasa Japan. Habang tayo ay nagpupuri, iisa lang po yung pinupuri natin at nandito ang presensya ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, sabi ng Juan, kailangan niyang pumunta sa langit para yung katawan, kasi yung katawan natin may limitasyon po ito. Pero yung Espiritu ng ating Panginoon, wala po itong limitasyon. Ang presensya ng ating Panginoon ang siyang pumupuno ng ating sanlibutan mga kapatid dito. Kaya hindi po pwedeng limitahan ng ating Panginoon. Kung sa tao, mahirap. Paano yun? Si Lord, makikinig ng preaching dito sa Sariaya, mamaya-maya, pupunta yun sa ano? Sa Lucena. Paano yun? Babiyahe pa yun ng Japan. Makikita pa ng ibang lugar. Mahirapan mga kapatid, kung may limitasyon ng ating Panginoon, mahirap maging Panginoon. Pero kung walang limitasyon ng ating Panginoon, wala po talagang mahirap sa ating Diyos mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon, tayo po ay naglilingkod sa Diyos na makapangyarihan, na nasa lahat ng dako, hallelujah, at nararamdaman ng bawat tumatawag po sa Kanya. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. At ano po yung purpose kung bakit bumaba dito? Mula sa langit, yung purpose po ay upang ang sino mong sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Di ba? Grabe yung pag-ibig ng ating Panginoon. Pinagkaabalahan pa tayo ng ating Diyos.
tayo nga, hinihingan lang ng kaunting oras. Ay, busy ako. Pero ang ating Panginoon, bagamat siya'y Diyos, pinagkaabalahan po tayo ng ating Panginoon. Ay naku, magkakasala ito. Mapapahamak itong mga anak ko. Kaya ang ating Diyos, gumawa siya ng paraan. Nagpadala po siya, mga kapatid. Ang sabi ng John 1:1, mga kapatid. Ano sabi ng John 1:1? Yung verbo ay nagkatawang tao at nanahan sa ating kalagitnaan. Yan po si Kristo, mga kapatid. Amen? Kaya ang ating Diyos, iisa lang po yan. Amen. Amen? Iisa lang po ang ating Panginoon. At marami pong verses, mahirap kasi kung ilalagay ko dyan lahat kasi meron pa tayong ilang puntos. May makukuha ko lahat ng ano. Kasi pagtungkol, mga kapatid, sa one God, ang dami pong mga verses sa Bible, mga kapatid, na magpapatuloy. Sa Isaiah pa lang ilang verses na nagsasabi, I am the Holy One. Bakit hindi, kung tatlo sila o dalawa sila, bakit hindi I am the Holy Three, Holy Two? Bakit Holy One lang? Di ba? Ibig sabihin, dinidiscredit niya yung dalawa. Pero alam po natin kung sino at kung bakit, mga kapatid, sinabi po yan ng ating Panginoon. Yes. Hallelujah. At ito pa, mga kapatid, ang Diyos ay isa lang. Only one God. At commanded po ito. Sinabi po ito, mga kapatid, ng ating Panginoon mismo. Deuteronomy 6:4 and 5. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Hindi nagkamali ang ating Diyos. Amen. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Yan po ang sinabi ng Diyos, mga kapatid, na meron lamang isa na dapat panampalatayanan. Kaya kung babasahin natin yung chapter 6 ng Deuteronomy, ang sabi diyan, ilagay nyo sa iyong mga hamba, sa iyong noo, na meron lang iisang Diyos. Kaya yung mga Hudyo, hindi mo yung masasabi na may dalawang Diyos. Hindi. Kasi pagkabata pa lang, nandun na, mga kapatid, na itinuturo sa kanila na meron pa iisang Diyos. Amen. Ganun din po tayo. At kinonfirm po yan ni Jesus. Pagdating sa New Testament, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo. Pinaka-Pangulong Utos ay pakinggan mo. O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay ang Panginoon ay iisa. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at buong lakas mo. So, nag-iisa lang, mga kapatid, ang ating Panginoon. Amen. Iniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Amen. Mismo si Jesus Christ, amen, ang nagsabi. Mismo ang Old Testament ang nagsabi na meron lamang iisang Diyos. At gusto niyo ng proof na meron lamang iisang Diyos? May dalawang nagpatunay. Ang half-brother niya at ang demonyo. Alam niyo, mga kapatid, ang nagpatuloy na meron lamang iisang Diyos? Sabi po dito ni Santiago, half-brother natin Panginoon, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ibig sabihin, kung tayo naniniwala na meron pang higit sa iisa na Diyos, hindi mabuti yung ating ginagawa. Ang sabi po dito, mabuti ang iyong ginagawa kung tayo ay sumasampalataya na meron lamang iisang Diyos. Si Santiago ang nagsabi po nan, at ginamit pa niya ang demonyo. Kasi ang demonyo, kilala natin, sila Lucifer at ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga hukbo, mga kampon, mga kapatid, ay tunay na nakakilala sa ating Panginoon kasi magkakasama sila sa langit noon bago magkaroon ng kasalanan. Kaya sabi po dito, kung sino mang tunay na nakakakilala sa ating Panginoon, yan yung diablo. Yan na yung demonyo. Siya yung tunay na nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya sabi nung iba, ay grabe, yung mga hindi pala kumikilalang iisa lang ang Diyos, ay mas matindi pa sa demonyo. Kasi ang demonyo, sabi po dito, ang mga demonyo man ay sumasampalataya, naniniwala, at
nanginginig pa. Yung iba, hindi nanginginig eh. Iba yung paniniwala, mas marami sa isa. Hindi nanginginig, niyayabang pa. Wala na. Ay, matindi. Amen. Praise God. Kaya kung mahirap mga kapatid. Pero salamat dahil kilala natin mga kapatid na meron namang iisang Diyos na kailangan natin tawagan mga kapatid. May isang Diyos na natin pasasampalatayanan ang ating Panginoon. Kaya hindi po tayo nagkamali mga kapatid ng pananampalataya na tayo po ay sumasampalataya na meron lamang isang Diyos. New Testament, Old Testament, parehas ng sinasabi po yan mga kapatid. At kung babasahin natin cover to cover, ang Biblia, meron lang po isang hinahayag na Diyos. Yan po yan mga kapatid. Ang Old Testament and New Testament na nagsasabi na meron lamang iisang Diyos mga kapatid. Praise the Lord. Salamat na unawaan po natin mga kapatid. Sa simpleng isipan po natin, naunawaan natin na merong iisang Diyos lamang. At marami pa. Yun nga lang, tatagal tayo pag inilagay natin lahat. Kasunod mga kapatid, sa Acts 2:38, sabi niya, pananampalataya at magsisi tayo. Magsisi po tayo. Ibig sabihin, kailangan po nating tumalikod sa kasalanan. At inaamin natin sa ating sarili, tayo po ay lahat nagkasala. Sino dito hindi nagkasala? Ang sabi ni Santiago, dinadaya yung inyong sarili kung hindi kayo nagkasala. At ang sabi ng Roma, wala pong nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon dahil lahat po tayo ay makasalanan. At ito rin pong kasalanan ito ang naghadlang po sa atin kung bakit ang ating Panginoon ay hindi makakilos, makagawa sa buhay po natin. Hindi makakilos sa ating pamumuhay dahil sa kasalanan. Hanggat may kasalanan, mahihirapang kumilos ang ating Panginoon. Amen. Bagamat nandyan yung mercy, nandyan po yung habag ng ating Panginoon, pero kung tayo ay tungkol sa kasalanan, sa buhay po natin. Mismo ang Biblia nagsabi, tingnan ninyo, ang Panginoon ay may kakayahan upang iligtas ka sa hindi bingi, upang hindi marinig ang iyong hinaing. Amen. Yes. Hindi siya katulad ng taong bingi. Nahihirapan na makinig. Meron ng mahinang pandinig, mga kapatid. Ang ating Panginoon, loud and clear, na naririnig niya ang ating mga panalangin, mga kapatid. Yun nga lang, bagamat nandyan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yung kasalanan, yung kasamaan po natin, yan po yung nagwalay. Naghiwalay po sa atin, sa relasyon natin sa ating Panginoon. Nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen. Nagpatalikod kayo. Yan po pala, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit ang Diyos minsan ay hindi po tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Dahil meron pong kasalanan na nakaharang. Amen. Kaya hindi natin makita kahit anong iyak po natin, hindi natin maramdaman ang ating Panginoon dahil meron pa pala tayong ginagawang kasalanan. Amen. Lord, ibinibigay ko naman lahat. Ay, hindi pala lahat. Minsan may ganun po tayong tagpo sa buhay natin na sa paglinggo ay surrender all. Pag ibang araw ay surrender half. Hindi lang po panlinggo mga kapatid. Kasi araw-araw natin kailangan ng ating Panginoon. Kaya araw-araw po tayo na isurrender po ang ating sarili sa ating Panginoon. Una, ito po yung pumipigil sa atin kung bakit hindi natin maranasan ang pagkilos ng ating Panginoon. Dahil po sa kasalanan, kaya hindi po nakakakilos ang presensya po ng ating Panginoon. Kasi tandaan natin, ang Diyos natin ay banal. Amen. At ang isang bagay na banal ay hindi pwedeng ilapit sa kasalanan. Kaya tayo mga kapatid, sa tuwing lalapit tayo sa ating Panginoon, talagang manalangin tayo, Lord, linisin mo ko, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan para maranasan natin ang pagkilos at presensya po ng ating Panginoon. Hindi tayo tatahanan ng ating Panginoon kung tayo ay punong-puno ng kasalanan.
kung tayo may mga kasalanan pang mga dinadala. Kaya ang taong nagsasabi na siya'y mananampalataya, pero nagugumo pa rin sa kasalanan, siya yung taong walang Diyos. Yes, may pagkaalam siya. Alam niya ang ating Panginoon. Kilala niya ang ating Panginoon. Pero ang pananampalataya ay pinapatunayan sa gawa. Kailangan yung gawa ang siyang magpapatunay kung talagang tayo po ay mananampalataya. Ang sabi nga po nung isang pangangaral, nung ako'y nasa Bible School, kahit meron ka pang 100 memory verse, kung hindi mo ipinapamuhay ang isa man lang sa mga verse na yan, hindi ka rin maliligtas ng mga memory verse mo. Amen, amen. Kasi yung gawa ang kailangan. Hindi yung talino, kundi yung gawa natin. Yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Yan po yung gusto ng ating Diyos. Amen. Kasi yung matalino na yan eh. Pero yung mga sumusunod, amen, nagpapakumbaba po yan sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sumusunod po yan sa ating Diyos at hindi kumukontra sa ating Panginoon. Dahil sa ating masasamang gawa, sa kasalanan, hindi tayo makita ng Diyos at hindi niya tayo marinig. So applicable po ito, mga kapatid. Hindi lang po ito applicable sa mga taong ayaw, applicable ito sa mga taong ayaw iwanan ang kanilang mga kasalanan. Kahit ikaw ay mananampalataya, kung meron kang itinatagong kasalanan na ayaw mo pang isuko sa ating Panginoon, ang ating Diyos, ang kanyang mukha ay magtatabon. Amen. Hindi ka maririnig ng ating Panginoon. Kasi yung kasalanan minsan, kahit maliit yan, mga kapatid, lumalaki po yan. Amen. Ang kasalanang maliit, kapag pinagsama-sama, lumalaki po yan. Kasi minsan, may ano kunti lang naman itong kasalanan ito. Pero tandaan po natin yan. Nabanggit ko na po yan sa inyo. Hindi po pwedeng sa isang kasalanan ay hindi po yan manganganak. Yes, nanganganak ang kasalanan. Ang kasalanan po ay nanganganak. Amen. Amen. Salamat. Hindi mo pwedeng sabihin na sa isang araw, isang kasalanan na nagagawa mo. Nanganganak po yan, mga kapatid. Pinagpupuhin ng kamay. Kaya sa kahit mga mananampalataya, kahit tayo ay may kaalaman na patungkol po sa ating Panginoon, hanggat tayo gumagawa ng masama, hanggat tayo po ay nagkakasala, nahihiwalay po tayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya dumadating po tayo sa pagkakataon, di ba? Nawawala na yung ating damdamin sa ating Diyos. Kasi meron na tayong ibang inuuna. Kaya minsan may mga pagkakataon na tayo po ay nagkakaroon ng mga bagay na mas inuuna natin yung ibang bagay kaysa sa ating Panginoon. Nawawala na yung amor natin sa gawain ng ating Panginoon. Dati malakas kang magpuri, ngayon hindi na. Dati malakas kang pumalakpak, tumatalon-talon ka pa. Pero ngayon hindi na. Anong nangyayari? Hindi sabihin natin, ay, nagiging matured Christian ako. Matured Christian, kasi yung mga matured, yung sa mga tao, ano sila eh, yung mga bata, malilikot yan, pero pag tumatanda na yun, bumabagal na yan. Amen. May ganun ba mga kapatid? Professional Christian. Kasi yung pagkakaalam ko, hanggat tayo ay tumatagal sa pananampalataya, mas lalo tayong sumisigla. Amen. Pabaliktad po tayo mga kapatid. Yes. Noong una, nung tayo mananampalataya, noong una tayong nag-church, noong una po tayong nagsimba mga kapatid, ang palakpak po natin ay gano'n lang kasi nahihiya po tayo. Hindi tayo sanay sa gano'ng pagpupuri. Nahiya. Pero habang tumatagal tayo, lumalakas yung pagpalakpak natin. Yes. Habang tayo ay tumatagal sa pananampalataya, napapaindak na tayo. Dati ganito lang, sumasama na. Amen. Sumasama na yung ating balikat. Gumagalaw. Tumataas na yung ating palakpak. Amen. Hanggang sa pumapalakpak na tayo, hindi pa tayo mga kapatid na kontento na ganito lang palakpak. Sinasabayan pa natin ng pagtalon para mas mataas ang palakpak natin. Amen. Amen. Hallelujah. Ito po'y bunga ng kagalakan ng pagkakakilala sa ating Panginoon. Kaya sa atin, sa bawat isa sa atin, hindi po ibig sabihin matagal ka na, humihina ng yung pagpupuri. Hindi. Baliktad po ang ating Panginoon. Habang tayo tumatagal, lumalalim, minamahal natin ang ating Panginoon, mas nakikilala natin ang ating Diyos.
hanggang mas lalong lumalabas yung tunay na pagpupuri na dapat makita ng ating Panginoon. Isang pattern nan, mga kapatid, ay si David. Yes. Amen. Dati patugtog-tugtog lang siya. Hindi po flute, harp. Harp. Dati tumutugtog lang siya, harp. Nagbabantay sa kanyang mga tupa. Harp, mga kapatid. Pero nung tumagal na siya, mga kapatid, pinagpala na siya ng pinagpala ng ating Panginoon hanggang sa maging hari po siya. Hindi po siya dahil hari na, kikaway-kaway na rin, mga kapatid. Praise the Lord. Talagang habang nagsusunglit, mga kapatid, sige, praise the Lord. Palakpak kayo. Kasi napagdaanan ko na yan. Hindi ka rin, mga kapatid. Si David ang unang nagpakita, mga kapatid, na habang tumatagal po tayo sa pananampalataya, hanggat nakikilala natin ang ating Panginoon, mas lalong nag-iiba ang ating pagpupuri. Kaya pinangunahan po ni David ang pagpupuri. Ginagawa po natin ngayon, kapatid. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah! Kaya, yung kasalanan, amen, huwag maging hadlang sa pagpupuri po natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kailangan po natin gawin, i-surrender po natin ang ating sarili sa ating Diyos upang maranasan po natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Kapag wala ng harang ng kasalanan, makakapagpuri na tayo ng puwersa sa ating Panginoon at maibibigay na po natin ang nararapat para sa ating Diyos. Amen. Ang sabi nito, we should surrender it all to Him. Amen. Yes. At kung aking bayan ay tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba't manalangin at hanapin ako at tumalikod sa masasamang lakad, aking silang pakikinggan mula sa langit at patatawanin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Amen. Amen. Kung gusto natin pagpalain ng ating Panginoon, surrender po natin. Balik tayo kay Lord. Amen. Ano sabi pa dito? Ngayon, ang aking mga mata ay mabubuksan. Thank you, Lord. Kung nung may kasalanan, natatakluban, ngayon mga kapatid, kung tayo ay iso-surrender natin ang sarili natin sa ating Panginoon, ang mata ng ating Panginoon ay mabubuksan at ang aking mga tainga ay makikinig sa panalangin na ginagawa sa dakong ito. Oh, thank you, Jesus. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Kailangan na pala natin i-surrender. Minsan nasisisi pa natin, sino parang bingi. Hindi ako pinapakinggan sa aking prayer. Tagal-tagal ko nung nagpe-pray. Hindi pala si Lord talaga may gawa. Tayo rin pala. Amen. At isa ba, sa Acts 2:38, maranasan po natin, namanampalataya na tayo, nakapagsisi na tayo, kailangan natin magkaroon ng pananampalatayang nakakapagligtas. Meron kasing pananampalatayang hindi nakakapagligtas, nampalataya lang pero hindi na sumunod sa ating Panginoon. Marami pong ganyan, nakilala ang ating Panginoon pero hindi sumunod. Amen. Tumigil. Pananampalatayang nakakapagligtas, yan na yung bautismo, yung act. Sabi ni Santiago, gayon naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kung hindi po tayo gumagawa, kung tayo ay tamang oo lang, yes without action, That's patay ang pananampalataya. Kailangan ng aksyon. Kailangan yung yes natin kay Lord, merong aksyon, mga kapatid. Kaya, salamat sa mga taong nagkaroon ng pananampalataya at ito'y nilagyan ng gawa. Kasi ang sabi dito, sino sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang sabi ni Pastor Rani, paano mababautismuhan kung hindi na nga sumampalataya? Sumampalataya muna para mabautismuhan. Ibig sabihin, maniwala ka muna para magpabautismo ka. Pero kung hindi ka naman naniniwala, ba't ka naman magpapabautismo? Hindi mo na nga naman pinapaniwalaan in the first place. Amen? At kung tayo mabautismuhan, kung ganapin natin ang tunay na
pananampalatayang may gawa, kailangan natin ng right formula. Kailangan po natin na, kasi marami na ngayon nagsilapana. Hindi pa na, mga kapatid, maniwala ka lang, ligtas ka na. Sino nakaranas ng ganyan? Sino yung naka-experience ng ganyan? Na may issue na rin siya. Manampalataya ka lang, ligtas ka na. Sabihin mo lang, ang Diyos ang iyong tagapagligtas. Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko bilang tagapagligtas. Mananampalataya ka na. Oo, pananampalataya ka na, pero walang gawa yun. Amen. Hindi ka rin maliligtas sa ganung bagay. Kailangan, meron po tayong gagawin. At ang right formula, mga kapatid, ay sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Bautismuhan tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ang kanyang pangalan sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. So kaninong pangalan? Sinong pinag-uusapan po dyan? Si Jesus Christ. Ang pangalan ng ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kapatawaran. Amen. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, kailangan po talaga natin sa formula of baptism ay Jesus Christ. Amen. Kasi marami nagsasabi, ay hindi, mali. Sabi ng Matthew 28:19, Bahala. Father, Son, and Holy Ghost. Ay, tama naman eh. Tama naman. Si Jesus Christ yun ah. Si Jesus Christ ang Ama, si Jesus Christ ang Anak, si Jesus Christ yung Espiritu. Amen. Amen. Siya din naman yun eh. Sa mga nakakaunawa, siya rin yun. Kaya kung tayo sasabihin kung tayo medyo, yung ba, pilosopo eh. Nabautismo ka na ba sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu? Abay, oo. Nabautismo na ako kay Jesus Christ. Hindi, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Oo nga, kay Jesus Christ na. May pangalan. Nabautismo na nga ako, kulit mo eh. Kasi ang hinahanap lang doon ay sa pangalan. Amen. Kung sinabi sa mga pangalan, dyan tayo magkakaroon ng ibang usap. Pero ang sabi ng Biblia, sa pangalan ng Ama. Ay iisa lang naman yun eh. Si Jesus Christ lang yan. Kaya tama po yung ating ginawa, mga kapatid. Tayo ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon na siya lang pong ginamit, hallelujah, ibinigay para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Kung magawa na natin yan, ito na kailangan natin mabautismuhan sa Espiritu. At maraming tumitigil po dito. Kung maraming tumitigil sa pananampalataya lang at hindi nagpapabautismo, marami ring tumitigil po dito. Kasi ito, mga kapatid, ay kailangan ng personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kailangan marami kang pangako sa ating Panginoon. Kailangan meron kang personal relationship sa ating Panginoon para bigyan po tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ang laman sa laman at Espiritu ay sa Espiritu. Amen. Kailangan mabautismuhan tayo sa banal na Espiritu. We need the Holy Ghost. Amen. We need the Holy Ghost, mga kapatid. Yan po ang magpapabanal po sa atin. At kung wala po tayong banal na Espiritu, dito tayo mahihirapan. Kasi ang sabi dyan, sa kanya kayo rin naman nakarinig sa salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong nakaligtasan, at kayo ay sumampalataya sa kanya na tinataka ng pangakong Espiritu Santo. Kung wala tayong banal na Espiritu, wala pa tayong tatak. Pastor, ano po yung tatak? Siya ang katibayan ng ating mana. Yung tatak, mga kapatid, yung banal na Espiritu, ito pala yung selyo Amen. na tayo po ay tagapagmana. Sino dito may mamanahin na 5 hektarya? 1,100,000. Oy, meron nun. Pambira. Sana all. Aling hektarya lang. Oh, 6 hektarya lang. 5 lang yung sinabi ko. Kaya lang sinusulo. Ayun. Doon ako nalungkot. Diba sabi niya? Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Ang sabi po, mga kapatid, sa Amplified Version dito sa 14, the Spirit
is the guarantee. The first installment. Oh, meron palang installment sa atin ng ating Panginoon. Kaya pala mga kapatid, sa tuwing tayo ay makakaranas ng banal na Espiritu, pakiramdam natin para tayo nasa langit. Yes. Nawawala po yung ating problema. Nawawala po yung ating mga isipin. Hanggat tayo ay pinupuspos ng ating Panginoon, nawawala yung mga problema po sa atin. Yung mga isipin natin, yung mga problems, mga challenges na dumadating po sa atin, yung troubles sa atin, nawawala. Bakit? Dahil installment pala ito ng langit. Amen. Thank you, God. Amen. Kasi sa langit, yung Espiritu ng ating Panginoon, Siya na lang maglilipin natin. Amen. yan yung pumapainan lang, yan po yung kumukover. Sabi dito, the first installment, the pledge, nag-pledge na sa atin si Lord. Ginagamit natin yan. Ay, sa ano pala, sa July. May, June, July. Kailangan lang pala natin ng pledge yan. Yan. Buti na lang si Lord, nag-pledge na sa atin. Amen. The first installment, the pledge, the 4 days of our inheritance. Mana until the redemption of God's own purchased possession. Sino yung purchased possession ng ating Panginoon? His believers. Binili. Tayo yung binili ng ating Panginoon para pamanahan. Grabe. Yung pag-ibig ng ating Panginoon. Binigyan na tayo ng installment ng Banal na Espiritu. Tayo ay binili ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Binili tayo para tayo ay magmana pa. Parang, masabi ng Roma, tayo ay adopted pero may mana. Kalimitan sa mga adopted. Walang mana. Oh, meron kakaunti kasi saling pusa. Pero sa atin mga kapatid, even though we are adopted, meron pa rin tayong inheritance. Amen. Hallelujah. To the praise of His glory. Salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. Yung banal na Espiritu. Kaya kailangan natin panatiliin ito para makuha natin yung mana. Kailangan natin mapanatili ito dahil yung selyo mga kapatid, nababalikan po tayo ng ating Panginoon pagturutot pa. Tunog ng trompeta. Parang maliit pagtunog ng pagturutot parang maliit. Pero sabi ng Biblia, trumpeta, malakas. Talagang tatawagin tayo. Amen. Ay, mayroon pagturutot. Ay, pagtrumpetang boses eh. Sayang. Para sa kaharian. Paparinggan tayo. Nakapunta po kayo sa Lucena, sa parking. Pag dumating ng alas 5 doon, may sirena po doon, lalakas. Sabi diyan, alas 5 na! Labas na kayo sa trabaho nyo! Alas 12, meron din nyo. Alas 12, mananghalian na kayo. Dati sa Saraya, meron din po. Pero pagdating ng ating Panginoon, sa may mga installment, sa may mga mana, sa may mga banal na Espiritu, pagtunog ng trompeta, nandito na ang ating Panginoon. Susunduin na kayo ng Diyos. Hindi na kayo makakamba. Hindi na kayo iiyak ng pighati. Nandito lang ating Panginoon. Susunduin na kayo sa alapap, sa lahat ng mga nag-overcome, sa lahat ng nakakonquer. Hallelujah. Tinatawag na kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. At masarap maranasan po yan mga kapatid. Hallelujah. Sa pagtunog ng trompeta, isa tayo sa makakarinig. Nandito ng ating Panginoon. Hallelujah. Nandito ng ating Diyos. Pupunta na kami sa langit. Makakasama ko ng ating Panginoon. Hindi na ako mamumroblema, Kuya. Kuya dito, wala na yung utang. Labas na. Hindi na mainitan. Hindi na maiinitan. Naiwanan ng maninigil. Hindi na ako mapapagod. Kasi pagdating ng ating Panginoon, nandyan na yung kapayapaan, mga kapatid. Hallelujah. Wala na tayong aalalahanin. Magpupuri na lang tayo sa ating Panginoon. Kaya dito pa lang, magpuri ka na para maihanda mo na ang iyong sarili. Pag nakita mo ang ating Panginoon, hallelujah, pusa ang iyong sarili ay magpupuri ng pagpupuri nararapat po sa Kanya. Amen. Kaya mas pahalagahan po natin yung pagsamba natin. Kasi ito yung gagawin natin. Eternity yun. Walang hanggan. Kung dito tamad ka, mahihirapan ka magpuri dun. Tamad ka magtaas ng kamay, mapapagod ka dun.
Araw-araw natin gagawin yun, mga kapatid. Magpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoon. Ang sabi nila, araw-araw magpupuri. Hindi ba tayo mapapagod dun eh? Hindi na, wala na yung Hindi ko alam kasi wala pa ako sa langit eh. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa future. Kaya sa atin mga kapatid, walang problema kung purihin natin araw-araw ang ating Panginoon. Karapat dapat naman talaga ang ating Diyos na purihin. Hallelujah! Araw-araw sa ating buhay, nararapat lang purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! At kapag may banal na Espiritu po tayo mga kapatid, makakapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Ito yung susi mga kapatid para makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. May passes po tayo. Hindi tayo haharangan. Oh, wala ka pang banal na Espiritu. Pag may banal na Espiritu po tayo mga kapatid, malakas ang loob natin na pumapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Merong installment ang ating Panginoon. Meron akong mana dyan sa loob. Ako'y citizen dyan. Ang sabi ng Biblia, we are citizen of heaven. Hallelujah. Hindi tayo citizen of this earth, but we are citizen of heaven. Kaya malakas ang loob natin na lumalakad papasok sa kaharian ng ating Panginoon. May mana ako sa loob. Meron akong tahanan sa bahay ng aking Ama. Hallelujah. Nararapat ako dyan makapasok dahil meron po tayong banal na Espiritu. Indikasyon po yan ng ating Panginoon na welcome, thou good and faithful servant. Hallelujah. Yung mga nanatili hanggang wakas, sila po yung pinapapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, we need to experience Acts 2:38. Amen. Hallelujah. Ma-experience mo natin yan daily. Lagi tayong manampalataya. Lagi nating pagsisihan, mga kapatid, ang ating mga kasalanan. Lagi tayong magpabautismo sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. At sabi ng Biblia, magpakalasing kayo hindi sa alak, kundi sa Espiritu ng ating Panginoon. Dahil dito natin mapapanatili ang ating sarili na nararapat sa harapan po ng ating Panginoon. Hallelujah. We need to experience Acts 2:38. Praise the Lord. Kapag hindi natin hinanap, hindi natin inasam na ma-experience yan, sabi ni Pugi dito kahapon, sayang ang Acts 2:38. Sayang ang paglilingkod. Sayang ang pagtatights. Sayang ang pamasahe. Sayang na nainitan ka. Sayang ang purma. Sayang lahat mga kapatid. Pero hindi natin ginagawang masayang ang ating pananampalataya. Pinipilit natin, pinupursige po natin mga kapatid na lagi nating maranasan ang pagkilos ng ating Panginoon. Ma-experience ang ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. May problema man o wala, nasa kasaganahan man o nasa kahirapan, kailangan nating ma-experience ang ating Panginoon mga kapatid. We need to experience Acts 2:38, mga kapatid, to experience Acts 1:8. Amen. Power na to. Magkaroon tayo ng kapangyarihan. Magkaroon po tayo ng authority. Once na maranasan po natin ang Acts 2:38, bibigyan po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon to become a witness to Him, mga kapatid, na tayo ay maging saksi ng ating Panginoon sa Kanyang kapangyarihan. At kasunod, to become Romans 1:16, na hindi po natin ikinahihiya ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Yes. Amen. Amen. At, and be 1 John 5:4. Maging overcomer sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po ang sabi ng 1 John 5:4. So we need to experience Acts 2:38 to have Acts 1:8 to become Romans 1:16 and be 1 John 5:4. Huwag natin sayangin mga kapatid ang experience na ito. Hallelujah. Patuloy nating ipamuhay na tayo ay maging karapat-dapat sa harapan po ng ating Panginoon. Muli, purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Panginoon Jesus, muli nagkakaroon
kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyo. Salamat God, hallelujah, na natagpuan namin ang tunay na pananampalataya. Salamat Lord, hallelujah, na nagkaroon ng kapangyarihan ang iyong salita sa aming buhay, na nabago ang bawat isa sa amin. At Lord, patuloy kaming nananalangin at inilalapit ang aming sarili na maging haing buhay sa iyong harapan, Panginoong Hesus. Sa araw-araw na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon, matagpuan mo po kami nararapat sa iyong harapan, Panginoon. Kaya God, hallelujah, patuloy naming ipinapanalangin, Panginoon, na ingatan niyo po ang aming pananampalataya. Kung sa aming sarili lang, Lord, hallelujah, mahihirapan po kami. Pero God, sa tulong at sa iyong biyaya, nandyan, Lord, hallelujah, na kami po ay nakakasigurado na ang aming pananampalatayang natanggap sa inyo ay maiingatan po namin. Kaya Lord, patuloy niyo po kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu upang sa iyong pagbabalik, Panginoon, hallelujah, isa kami sa sasalubong sa alapaa, Panginoong Hesus, hallelujah, na daladala ng aming pagsamba, na daladala ang aming pagpapatotoo, Panginoong Hesus. Kaya Lord, hallelujah, malugod ka po sa bawat isa po sa amin, Panginoong Hesus. At sa aking mga kapatid, God, hallelujah, na hindi pa, Lord, humahantong, Panginoon, hallelujah, sa pagganap ng iyong kalooban. Lord, kausapin niyo po sila, Panginoong Hesus. Gusto rin po namin silang makasama na naglilingkod at na-experience, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming buhay. Ganon din sa aming mga mahal sa buhay, Panginoong Hesus. Hallelujah, patuloy, Lord. God, na gumawa po kayo ng kaparaanan. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah, para ma-experience din nila, maranasan din po nila ang pagkilos ng iyong presensya, na makita po nila ang iyong kapangyarihan, na ang iyong kapangyarihan, Lord, hallelujah, ay patuloy, Lord, na mangyayari sa kanilang buhay at sa aming buhay din, Panginoon. Lord, pinapapurihan ka namin, sinasamba, dinadakila at itinataas ang iyong makapangyarihang pangalan, ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon na patuloy